Ang basketball ay isa sa mga larong pinakamalapit sa puso ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong nagbibigay daan para sa mga atletang kayang makipagsabayan sa pandaigdigang antas. Dalawang pangalan ngayon ang pinagtutuunan ng pansin hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Asia. Sina Kai Sotto at Kevin Kiambao. Bagamat magkaibang landas ang kanilang tinatahak, parehong ipinapamalas ni Kai and Kevin ang talento, sipag at determinasyon na kinakailangan upang makuha ang tagumpay sa larangan ng basketball. Sa videong ito, tatalakayin ang kanilang mga karera, estilo ng laro, mga desisyon sa buhay at kung paano nila inabot ang kani-kanilang mga pangarap. Si Kai Sotto ay isa ng household name sa basketball sa Pilipinas. Sa taas na 7'3", natural lamang na tawagin siyang towering presence, hindi lang dahil sa kanyang tangkad, kundi pati na rin sa kanyang potensyal bilang manlalaro. Mula pa noong siya ay nasa Ateneo Blue Eaglets, ipinakita na ni Kai ang kakaibang husay sa court, lalo na pagdating sa depensa, shot blocking, and rebounding. Pinili niyang tahakin ang mas mapanghamong landas, iniwan ang UAAP upang sumabak sa mas malalaking liga tulad ng G League Ignite at ngayon ay sa Koshigaya Alphas ng Japan B-League. Hindi naging madali ang landas na ito. Kinakailangan niyang harapin ang mga pagsubok sa bagong kultura, mas malalakas na kalaban at ang mas mataas na antas ng competition. Sa edad na 22, ipinapakita ni Kai ang mga katangian ng isang modernong big man. Siya ay hindi lamang rim protector, kundi isa na ring stretch big na maaaring maglaro sa labas ng paint. Gayunpaman, may mga aspeto pa ng kanyang laro na kailangang ma-develop, tulad ng kanyang shooting consistency and physicality laban sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Sa kabila nito, patuloy na tumataas ang antas ng kanyang laro sa Japan B-League. Ang tanong na lamang ngayon ay handa na ba siya sa NBA? Sa kabilang banda, si Kevin Kiambao naman ay nagpapamalas ng isang maingat ngunit epektibong diskarte sa kanyang karera. Sa taas na 6'7", siya ay kilala bilang isa sa mga pinaka-versatile na manlalaro mula sa De La Salle Green Archers. Ang kanyang husay sa scoring, passing, and basketball IQ ay nagpapakita ng bihirang kombinasyon para sa isang forward. Bagamat may pagkakataong tulungan ang Green Archers sa titulo sa UAAP, mas pinili ni Kevin na tahakin ang profesional na landas. Ang kanyang desisyon na pumirma ng kontrata sa Korean Basketball League or KBL ay isang praktikal na hakbang, hindi lamang para sa kanyang pangarap, kundi pati na rin para sa kanyang kinabukasan. Sa unang taon pa lamang ng kanyang kontrata, tatanggap siya ng $275,000 na tataas pa sa bawat susunod na taon. Ang paglalaro sa KBL ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na pag-develop ng kanyang laro sa ilalim ng mahigpit na competition. Ang liga na ito ay kilala sa pagsasanay ng fundamentals and teamwork, bagay na babagay sa estilo ni Kevin. Bukod dito, maiiwasan niya ang mga posibleng injury na maaaring makasira sa kanyang promising na karera. Ang estilo ni Kai ay nakaangklas sa kanyang natural na tangkad at galing sa depensa. Siya ang pangunahing rim protector ng kanyang koponan at madalas magpakitang gilas sa rebounding. Patuloy din niyang dinedevelop ang kanyang shooting range na isang mahalagang aspeto ng pagiging modernong big man. Ang hamon para kay Kai ay ang pagtibayin pa ang kanyang pisikal na laro at gawing mas consistent ang kanyang performance sa mas mataas na antas. Kapag nagawa niya ito, maaaring makita natin siyang regular na starter sa NBA balang araw. Si Kevin naman ay isang versatile na manlalaro. Kaya niyang gumanap bilang scorer, playmaker at minsan bilang post defender. Ang kanyang basketball IQ ang kanyang pangunahing asset. Alam niya
kung paano mag-adjust sa laro at kung paano lumikha ng oportunidad para sa kanyang kakampi. Bagamat hindi kasing tangkad ni Kai, binabawi ito ni Kevin sa talino sa laro at disiplina. Ang kanyang hamon ay ang pag-develop ng athleticism and defensive prowess upang mapanatili ang kanyang competitive edge sa mas malalaking liga. Ang diskarte ni Kai ay puno ng panganib, ngunit mataas ang gantimpala. Ang pagtalikod sa UAAP upang sundan ang mas mahirap ngunit mas prestigious na landas ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Ang kanyang kasulukuyang performance sa B-League ay nagpapakita ng kanyang kakayahan, ngunit ang tanong ay kung kailan siya magiging handa para sa NBA. Si Kevin naman ay pumili ng landas na nagbibigay ng seguridad. Ang paglalaro sa KBL ay hindi lamang nakatuon sa financial stability, kundi nagbibigay din ng malinaw na landas para ma-develop pa ang kanyang laro. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng mas maraming oportunidad at mas malawak na exposure sa international basketball. Hindi maikakaila na parehong may malaking contribution sina Kai and Kevin sa Philippine basketball. Si Kai ay nagsisilbing simbolo ng ambisyon at inspirasyon para sa mga kabataang nangangarap makapaglaro sa NBA. Si Kevin naman ay isang halimbawa ng matalinong diskarte at pagiging praktikal sa karera. Ang kanilang tagumpay ay nagbibigay daan para sa mas maraming oportunidad para sa mga manlalarong Pilipino sa ibang bansa. Pinapalakas nila ang reputasyon ng Pilipinas bilang isang basketball powerhouse sa Asia at maging sa buong mundo. Ang ultimate goal ni Kai ay makapasok sa NBA. Sa kanyang edad at potensyal, malaki ang posibilidad na magawa niya ito, lalo na kung patuloy siyang magpapakita ng improvement sa kanyang laro. Ang kanyang tangkad, disiplina at determinasyon ang magiging susi sa kanyang tagumpay. Si Kevin naman ay nakatutok sa pag-develop ng kanyang laro sa KBL. Kung magiging consistent ang kanyang performance doon, maaaring maging isa siya sa mga kilalang pangalan sa Asian basketball. Ang kanyang versatility and basketball IQ ang magiging puhunan niya upang makilala sa mas malalaking liga. Sina Kai Sotto and Kevin Kembao ay dalawang haligi ng pag-asa para sa Philippine basketball. Ang landas ni Kai ay puno ng hamon, ngunit nag-aalok ng mas mataas na gantimpala. Samantalang ang kay Kevin ay mas maingat, ngunit siguradong may positibong resulta. Bagamat magkaiba ang kanilang mga diskarte, pareho silang nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Ang kanilang talento, dedikasyon at tagumpay ay patunay na ang basketball ng Pilipinas ay patuloy na umaangat at may puwang sa pandaigdigang entablado. Sa kanilang kwento ay paalala na sa larangan ng sports, iba-iba man ang landas na tatahakin, ang sipag, determinasyon at pagmamahal sa laro ang magdadala sa tagumpay. Sa kanilang likod, tiyak na patuloy ang pag-angat ng basketball sa Pilipinas.